Welcome to Lively Trader. Today, ipapakita ko sa inyo ang portfolio ko nitong September at i-share ko na rin kung papaano ko nga ba chino-chart yung mga stocks na nahawakan ko. Tara! Unahin natin pag-usapan ang portfolio ko nitong September 2023. So yan, pulado ang port ko ngayon. Ang saklap lang na 48 points ang inangat ng PSEI. Tapos hindi man lang ramdam sa port, no? Na i-experience nyo din ba yan, guys? Pero okay lang naman yan as long as manageable yung risk. I-explain ko lang, guys, tong port ko. Kung mapapansin nyo, isa na lang yung stock na hawak ko ngayon. Binenta ko na kasi lahat ng shares ko sa FGen. At yung napagbenta ko sa FGen ay pinambili ko naman ng MEG. Kaya kung mapapansin nyo, guys, yung allocation ko kay MEG ay umabot na ng 100%. Meaning, naka-all-in ako kay MEG. Actually, iniiwasan ko talaga ang all-in. Pero wala kasing pasok sa buy criteria ko sa mga nasa watchlist ko. Kaya ang nangyari, napa-all-in ako sa MEG. Kaya ang result, meron akong net na P per loss na negative 3%. At ang total equity ko sa ngayon ay 129,000. Ngayon naman, i-chart natin sina MEG at FGen. Since kakabenta ko lang kay FGen, unahin na natin si FGen. Dito sa monthly time frame, uptrend pa naman si FGen sa mid to long term view. Na-discuss ko sa mga previous videos ko na itong dalawang area na to, yung ginawa kong guide para i-determine yung present movement ni FGen. Ito yung una, yung mabagal na pag-akyat ng price. At ito naman yung pangalawa, yung mabilis na pag-akyat ng price. And it appears na itong mabagal na movement yung gagawin ni FGen ngayon. Yan yung reason ba't napabenta ko sa FGen. Nawala kasi yung momentum. Pero uptrend pa rin naman si FGen. Yun nga lang, baka mabagal yung pag-akyat ng price. Of course, FGen is still a good investment. Especially, twice a year siya nagbibigay ng cash dividends. Kaya baka balikan ko din to. Kung hindi this year, baka next year na. Okay, next natin na i-chart si MEG. Dito sa monthly chart, mapapansin na nag-i-stabilize naman yung price. Yun nga lang, tingin ko 50-50 pa rin tong si MEG. So, I'm 50% bullish and 50% bearish. Kung magbe-base kasi tayo sa market phases, pwedeng accumulation phase kasi to, or pwede rin na redistribution phase. Sa ngayon, hindi pa siya ganun ka-clear. Since nagko-consolidate pa naman si MEG, hanapin muna natin yung support. Siguro ang magiging support natin sa ngayon is itong 1.91 pesos. I-label natin to as support. So, bantayan natin yung area na yan kung mag-hold ba. Sa ngayon, mag-observe muna ako habang naka-hold. Obserbahan natin kung accumulation phase ba to or redistribution stage. So yan guys, hindi sa lahat ng time green ang port natin. Hindi sa lahat ng time successful ang trade. Ang struggle ay part ng trading. Kaya kahit gaano ka pa katagal sa market, may time na may experience mo talaga yung mga ganyan. Nagkakaroon lang ng difference ang bawat trader sa decision making or execution at syempre sa pag-manage ng risk. Importante na ma-manage natin yung risk. I hope may na-impart ang video na to and don't forget to subscribe.